natin kasi peaceful yung ninyo para dito si Senator. Tama na, tapos na kayo dyan. Ayun, naglalakad na ba? Huwag ka na magkado eh. Na kayo, sa mga anak ninyo, masasabi ninyo, nung panahon namin nagtulungan kami, kaya kami magkakasama sa isang direksyon. Mga anak natin dapat magtulungan din. Thank you very much. Welcome po to our... Maraming salamat, Assistant Secretary Paul Chu of LRT. And now, we would like to welcome our guest and honored speaker, former Senator Bingo Honasan and the former DICT Secretary, sir. Ladies and gentlemen, let us all welcome with an applauding applause our Senator Bingo Honasan. Maraming salamat po. Ayaw mag-share po tayo. Nakikirangalan po. Bigyan ninyo ang inyong mapaglingkod na makapiling kayo ngayong hapon dito sa Blessed. Kanina ho, nung pinapakilala ko, sabi former senator, former military officer, former secretary, medyo kulang-kulang konti yun. 17 years po ako, sundalo. At alam ninyo na lumabas ako sa ating sistema at naging rebelde. Hindi ko dahil sa tutol ako sa ilang personalidad, kundi napag-alaman ko na tungkulin ko bilang sundalo ang pangalagaan, ang kapakanan ng mas nakararaming Pilipino. Lalong-lalo na yung binanggit kanina, paulit-ulit. Yung kinabukasan ng ating pinagkakaingatan na yaman, our most precious and strategic resource, our next generation of citizens and leaders. Yung susunod natin ang generasyon, yung ating mga anak. Alam niyo po siguro, di ba yung anak natin mas magigaling isa atin? 5 po ang aking apo. Yung pinakabata kong apo, maliit, mga 8 years old. Ito, huwag niyo ipagsabi masyado. Secretary ako ng Department of Information and Communications Technology. Yung apo ko kong 7 years old lang nagturo sa akin kung paano gumamit ng iPhone. Sabi niya, Lolo, huwag mo masyado lakasan dahil touch screen yan. Kung masyado malakas nagkakabol-bol. So, yun po ang aking ibahagi sa inyo ngayon. Ngayong hapon, akmang
yung pangalan ng binusa ninyo, yung Blessed Movement. Nung secretary po ako ng DICT, tingnan ko po yung mapa ng Pilipinas. Tayo po talaga ipinagpala. Blessed po talaga tayo. Hindi ko ako nagbibiro. Tayo po ang may hawak ng traffic light. Lahat ng eroplano, sasakyang panghimpapawid, barko, sasakyang pandagat, pati po lang transportation. Karamihan dumadaan sa teritoryo natin. So we can be the digital, pag sinabi yung digital, cellphone, internet. We can be the economic, kalakalan po, palitan ng produkto. We can be the security hub. Mas kailangan nila tayo kaysa sa pangangailangan natin sa kanila. Ang ating pinanghahawakan ay yung tinatawag natin geography natin. Marami hong problema tayong hinaharap, maraming suliranin. Pero kung titignan ninyo, manood lang kayo ng news. Yung nangyayari sa ibang sulok ng mundo. Yung armadong tunggalian na hindi natin maintindihan kung saan ang gagaling yung puot at galit na ito. Binobomba ospital. Binobomba eskwelahan. Wala akong kinalaman yun sa digmaan. Pero bakit sila ang nagiging victim? Yung mga nahihirapan sa ibang bansa, dapat sa atin pumunta. Dapat sa atin pumunta. So we can be the political hub. Alam niyo po, yung ama ng ating Pangulo ngayon, kapag nagtatalumpati, alam ko po, dahil sundalo na ako dyan, yung mga pinuno ng ibang bansa nakikinig. Siya ho ang nagbuo ng ASEAN. Siya ang nagtatag ng tinatawag natin ngayon na barangay. Our most basic political and economic unit. Pero hindi ako, tutulak ko ng konti ron. Our basic and strongest political, social, security, and economic unit is the family. We cannot give what we do not have. Hindi mo natin maibibigay yung wala sa atin. Kaya, ang tinitingnan natin, ang pangarap natin, hindi lamang sa Vision 2040 natin, ng Blessed Movement, ay harmony in the families. Pagmamahalan. Okay. Pagtutulungan in the communities. Kailangan talaga magtulungan tayo. Order in the state. Yung nasa tamang lugar lahat. Inclusive growth for the nation. Pag umuunlad, magkakasabay. At siyempre, security in our shores. Walang banta sa karagatan natin. Yun ang pangarap natin. Alam niyo mo kung gaano pinagpala ang ating bansa. Ang kailangan gawin lang natin bilang mga Pilipino, politiko, bago tayo naging membro ng Blessed Movement, Pilipino tayong isinila. Bago tayo mag-isip kung ano pa ang kailangan gawin, kailangan ma-realize natin na kailangan maayos at nagtutulungan ang lahat ng Pilipino sa ilalim ng isang katawan. Hindi na mo pinag-usapan yung pananampalataya. Historically ho, bago pa dumating yung mga nag-colonize sa atin, meron na tayong kinikilalang Diyos. Tawag natin Bathala, Allah. Pero alam nila na naniniwala tayo sa isang Diyos. Kaya we can also be the spiritual center not only of the Pacific area, but of the world. Dito ho, lahat ng pananampalataya ay may kuwang, may lugar. We have religious freedom. Kaya, mga minamahal kong kababayan, mga minamahal kong Pilipino, mga kasapi sa ating Blessed Movement,
Huwag ho tayo mag-atubili na isipin kung ano pa ang ating ginagawa, ang kailangan gawin. All we have to do is wake up every morning and continue breathing as Filipinos. Yung ekonomiya ho natin, pumapalo from 6 to 8%. Ang kulang lang po na kailangan talagang pagtulungan natin ay bago pa dumating yung 2014, ay nararamdaman na sa pinakamababang sangay ng ating lipunan yung epekto ng pagtugon ng pamahalaan nating lahat sa pangangailangan sa food, clothing, shelter, education, health, at ngayon po may dagdag na impormasyon, access to data. Tama, makatotohanan na impormasyon para wag na mo yung umaasa tayo sa Marites. Dahil kailangan natin ng tamang impormasyon, whether dumaan yan sa social media, sa dyaryo, sa radyo, sa TV, para makapag-desisyon tayo ng maayos. Hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa kinabukasan ng politiko. Yung ating inagkakaingatan na yaman. Yung ating mga most precious and strategic resource. Ngayon, anong ating gagawin? Bakit ho? Siguro nagtataka kayo. Bakit inampun itong si Orasan ng Team Unity ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Kung susuriin niyo yung kasaysayan natin, itong buwan na ito, nakarang buwan. Ginunita natin yung sinasabi nilang makasaysayan sa 1980s. Kung pinabanggit ko yun kung minsan, depende kung nasan ako parang nanliliit ako Unang-una po, yung nangyari 47 years ago ay hindi laban sa isang personalidad o isang gobyerno. Kanina pa ulit-ulit. It is more important for us to define what we are for. Ano ba ang tinatayuan natin? Hindi yung sino yung ibig nating awayin o kalamanin. Yun po ang buod ng 1986 and sa people power para sa pagbabago. Para sa pagbabago. Para sa maayos na pamamahala na sinikap namang gawin nung ama nating Pangulo ngayon. Wala naman kung administrasyon na ligtas sa batikos. Bawat administrasyon nagsusumikap na mabigyan ng ginhawa yung ating mas nakararaming mamamayan. Lalo na yung lugmok sa hirap, kapos sa pagkain, hindi mapag-aral yung mga anak, walang bahay. Kapag nagkakasakit, kapos sa pambili ng gamot. Kung kailangan dalhin sa barangay health center o hospital, kakulangan ng pangangailangan sa lahat. Yun ang mga tunay na kalaban natin. Hindi yung kalaban sa politika. Ang daling magbatikos. Paglabas natin mamaya, yung unang makasalubong mo sinalan mo o simangutan mo, may kaaway ka. Pero yung para linawin natin kung saan tayo tumatayo, mabigat-bigat siya. Mahirap, pero yun ang nararapat natin gawin. So, uulitin ko po, tayo ay mga Pilipino. Bago tayo naging miyembro ng Blessed Movement, tayo ay mga Pilipino. Kristiyano, Muslim, born again, kahit na sino pa o ano pa ang tawag natin sa ating Panginoon. Tayo ay mga Pilipino na naniniwala sa kapangyarihan ng buong may kapal. Ano man ang tawag natin sa kanila. Hindi ko na ako masyadong pagkakakabain, baka mainip kayo at tantubig. Ang hiling ko lang sa inyo ay unang-una, magkaisa tayo.
Narinig ko kanina, no? Pinaupo ako. Ang inyong moderator. Hindi ito kakayanin ng isang Pangulo. Lamang. Ng isang gobyerno. Ng isang senador. Ng isang kongresista. Ng isang mayor. Ng isang kilusan na katulad ng Blessed Hope. Kailangan mo talaga magkaisa tayo at magtulungan.
Bika na naming makapili. Mayroong isang agila sumasabay sa ihip ng hangin. Hindi mo napapansin ang bilis ng kanyang pagdating. Sila ang ating pag-asa sa bayan natin na kay ganda. Halina at salubungin sila. Bongbong Marcos ang tigre ng norte, Sara Duterte ang agila ng timog. Pinagsamang talino at tapang, buong kapuluan ay nagdiriwang. Pilipinas, babangon tayo muli. Luzon, Visayas, Mindanao, ngayon ay atin ang natatanaw. Kapayapaan ng bayan, patuloy na nating makakamtan. Si Bongbong at si Sara, ang tigre at ang agila, atid nila ay kaunlaran ng buong sambayanan. Sila ang ating pag-asa sa bayan natin na kay ganda. Halina at salubungin sila. Bongbong Marcos ang tigre ng norte, Sara Duterte ang agila ng timog. Pinagsamang talino at tapang. As we encounter daily issues, life becomes hard. Grab this opportunity and make yourself happy. Visit Blue Rens Flynn Shop in Shopee or Lazada. Your opportunity shop for making life as calm and easy as you'd like. Afford the products at low price sale. Blue Rens Flynn Shop offers basic necessities for all ages, from baby care products, educational products, hygienic products, and different home and personal commodity products. Check it all out using our link in the description to support our channel and dedicate your hard work for a noble cause today.